Tila ito ang tipo ng mga kwentong di tayo mauubusan, mga haunted house. Ngayong gabi, maririnig natin ang experiences ni Len sa kanilang tinirhan na haunted house. May mga kwentong possession, doppelganger, recording na mga nagcha-chant, at syempre, marami pang iba. Enjoy! Okay, so tonight, ang ating guest ay referral ng isang aking, sabihin nating kamag-anak. Referral siya, and yun nga, meron siyang kwento na haunted house at iba pang experience. Actually, malalaman natin yung iba mamaya. So, good evening, Sir Len. Salamat sa pagdalo sa aming podcast. Hi, good evening, Nick. Salamat din sa pag-invite sa akin. Oo. Ayun. So, pwede natin simulan dun sa kwento mo dun sa haunted house na tinirhan nyo ba or napuntahan mo lang? Tinirhan namin, pare. So, yung family namin mismo yung yung bumili ng place. So, okay. So, back in the 80s to, so before sa BF kami nakatira. Okay. Paranaque. Mm-hmm. So, yung parents ko, medyo nakabili sila ng place ng lot sa Alabang. Okay. Isang subdivision doon. So, yun yung dream house namin, no? Mm-hmm. So, nagpagawa sila ng bahay doon. So, siguro back 87 pare, lumipat kami doon 1987. Ngayon, okay naman. For the first year, 2 years, okay. Medyo enjoy. And then, after 2 years, pare, siguro 1990 yun, pare, JS Pram namin. Okay. Uso JS Pram nun, di ba? So, Umuwi na ako ng mga, siguro 5 a.m. Ganyan. Okay. Ayokong dumaan dun sa gate namin, sa harap na gate, kasi baka marinig ako ng magulang ko sabihin, uy, inuumaga ka na. So, ginawa ko, dumaan ako dun sa gilid ng bahay namin. Pagdaan ko dun sa gilid, meron dong parang soil na nakaumbok. Doon ako tumapak. Okay. Sa apa ka doon para makakakit ako. And then, pasok na ako sa bahay. Medyo nag-tiptoe pa ako. Alam mo yun, parang sa album, tiptoe ang ganun. Dahil dala mo yung sapatos mo rin. Tiptoe. So, tulog na ako ganyan. And then, around 10 a.m., paggising ko, biglang may high fever ako. Okay. Ulit ako sayo, pare, ba't may high fever ako? Oo. Ginawa ko sayo, doon sa kasambahay namin, note nga muna tayo ng Rocky 4. Tanda ko yung Rocky 4 na yun Si Ivan Drago, di ba? Tanda ako yan. So, note kami. And then after, sabi nung kasambahay namin, nung tapos na namin panoorin, sabi niya, Butch, kasi yun yung nickname ko. Patay na natin yung beta. Kasi di ba Betamax pa? Betamax, yes. Sabi ko, okay, sige, patay mo na. And then suddenly, Nick, yung sinabi ko, sige, patay mo na. Bilang, boom! Biglang may pumasok sa akin. Sa katawan ko, pare. Sa katawan mo? Sa katawan ko, may pumasok. Oo. So, ang feeling pala, technically, sa tingin ko, possession na yun. So, yes, kasi ang feeling ko, ang possession pala, nung pumasok siya sa akin, parang pag nagdadrive ka ng kotse, no? Di ba? Ikaw nagdadrive. Pag na-possess ka, parang ikaw yung backseat driver, nasa likod ka. So, nakikita mo, parang experience mo, sige, baka gusto mo describe. So, tanda ko pa yung feeling na yun So, naging cloudy. Okay. Yung paningin ko, cloudy bigla. And then, nandun ako sa likod, parang may sa vessel, dun sa body ko, mayroong nasa harap na entity or hindi ko malaman kung ano yun. Kung hindi ko alam kung demon ba yun or duwende, hindi ko alam. So, kinokontrol niya yung katawan ko. So, ginawa niya, pinagmumura niya yung kasambahay namin. Yung mga PI, kung ano mga pinagsasabi, no? So, gusto ko sabihin sa kasambahay namin yung ako, na, hindi yan. Yung tinatry kong capture o makuha ko ulit yung body ko, makontrol ko. Yes. So, yung spirit na yun, pinagmumura niya, galit na galit, tapos iba yung boses ko, naalala ko yun. So, nakita ko, may nakita akong sa gilid na family size na ko. Di ba, bote pa yung uso nun, yung family size. So, natry kong makontrol yung hand ko, yung right hand ko. Kinuha ko yung bote, hinataw ko sa ulo ko para, akala ko, yun na yung di ba, no way out Gusto ko, mag-alis na yung nagpuse sa akin Yes. So, hinataw ko sa ulo ko, pam!
So, hindi pa rin siya umalis. So, nakita ko yung dun sa banyo namin, na-try ko rin makontrol yung katawan ko. Kuha ko ng tubig, inaano ko sa mukha ko, ayaw pa rin, ayaw umalis. Ang pinakamatindi dito, Nick, nasa second floor kasi kami nun, sa sala. Yung nag-possess sa akin, gusto ko patayin, pare. Ang gagawin niya, itatalo niya ako dun sa ano, Oo. dun sa stairs. Oo. So ako naman, dalawa kami nagre-wrestling sa loob ng katawan ko. Oo. Ayoko tumalon, parang siyempre, mamamatay ako eh. Ayoko tumalon. Oo. So, yung kasambahay namin nasa first floor, sabi sa akin, dito sabi niya, Nick, tanda ako pa, sabi niya sa akin, Butch, nagsasabu ka, ano? Sabi sa akin gano'n. Ako pare, 15-year-old ako, alam mo yun, pare, mali. Ano ba? Yes. Anyway, gusto ko sabihin, sorry sa term ko, hindi ako ito. May nagko-control sa akin. So, nilalabanan ko yung spirit na wag ako tumalon. And then, eventually, ewan ko eh, bilang all of us sa atin, pare, bilang umalis yung ano eh. Umalis lang bigla. Oo. Yung nag-possess sa akin, Oo. nalabanan, feeling ko nalabanan ko siya. Yes. And then, para ito matindi, yung high fever ko, nawala. Pag-alis nung entity na nagano sa akin, nawala yung high fever ko. And then, hindi na cloudy yung vision mo, nakikita mo. Hindi na cloudy. Alam mo yun, regain ka na sa ano eh, sa body mo. Pero iba yung feeling, para iba yung feeling nung pag may nag-possess. Iba yung, hindi ko ma-explain, pero for lack of a better word, hindi ko ma-explain talaga yung ano eh. Pero ganun pare. So, yun yung first na experience ko. Okay. Dun sa bahay nun back 1990. Okay. Ang nakakatawa nito pare, the next day, dinala ako ng parents ko sa mga timid. Okay. Sa basement pare. Doon sa psychiatric. Psychiatric pare. Pwede dinala ako dun. Okay. Siyempre, katabi ko yung mga ano, di ba? Yung Mga may nandun ako, tapak. naghihintay kami. Katabi ko. So, titingnan ko yung mga tabi ko. Yung isa, sasalita mag-isa. Yung isa, feeling niya parang relo siya o ano, ganyan. So, tingin ako sa airmat ko. Sabi ko, ma, medyo na-offend ako, ma. Sabi ko, kasi hindi naman talaga ako, ano eh, alam mo yun, kung ano yung iniisip nyo. Napossess talaga ako, sabi ko sa mami ko. So, yung mom ko, medyo nahulasan. Sabi, sige, uwi na tayo. So, umuwi na kami. Nung ano, medyo feeling niya, totoo yung sinabi ko. So, yun yung first instance, pare, na grabe na nangyari sa akin nun. Well, pwede may mga tanong lang ako. Sorry, may mga nasabi ka na bigla ako napaisip. Sige lang, Nick. Ano yung ano? Sabi mo, may boses siya. Iba yung boses, nag-iba boses mo. Matiling ba or mababa? Ano yung boses na ano? Mababa, pare, iba eh. Parang yung sa mga death metal na ano, na vocals. Okay. Ganon? Ganon. Okay. Ganon pa eh, parang, tangin mo, parang iba yung ano eh. Ako, hindi ko naman kaya. Oo. Iba yung ano eh. Tapos galit na galit siya dun sa ano, sa kasambahay namin. Hindi ko alam kung, di ba yung sabi ko sa'yo, nung umapa ako dun sa, parang may soul na nakumbok. Hindi ko alam kung, dahil naapaan ko ba yun? Oo. Kung ako ba may atraso nun or yung ano, yung kasambahay namin. Oo. Hindi ko alam. So, hindi ko na, basta, objectively, kwento ko, yun na lang inisip ko sa'yo. Yes, oo nga. Hindi ko alam kung makukwento mo ito mamaya, pero yung sinabi mo na, sabi mo nga na, parang may nagda-drive eh. So parang in your mind, parang meron talagang nagko-control eh. May perception ka ba kung ano siya? Or mamaya palalabas yung kung ano sa ibang kwento? So, yung naalala kong ano, cloudy pare. Tapos alam ko, may entity na, parang invisible na entity na silhouette. Okay. Na nasa harap ko pare na. Ganun yung, nasa harap, parang nasa harap mo. Nasa likod ako pare. Nasa likod ako yung mata ko, di ba, mata natin. Nasa likod ka pare, tapos meron nasa harap mo na parang cloudy silhouette na alam mong yes alam mong ano eh, evil siya kasi pare, evil dahil pinumura niya ano, di ba, kung mabait naman yun pare, hindi naman niya mumurahin yung kasambahay namin yun. Wow, okay, sige, okay. Yung first instance pare. First yung okay naman pare, go lang, tuloy lang, go lang. So yung pangalawa, tutulog ako dun sa kwarto namin, hindi, sa kwarto ko pala, sorry, tapos biglang pagising ko na sleep paralysis ako, hindi ako magalaw. And then merong nakapatong sa akin na ano, na puro buhok. Yung mala cousin it pare sa okay, yes. Buhok lang talaga. Oo. Malabuhok na, hindi ma-explain. Pero and then,
humihinga siya. Hindi ko alam kung rine-rape ba ako Oh. o ano, o kung anong ginagawa sa'kin. Oo. Ako noon, hindi ako magalaw. So, yun yung second na instance na naaalala ko. And then yung next na instance din naalala ko pare, around 9 AM natutulog ako pare. So sarap ng tulog ko Sabado ganyan siyempre. Oo. And then meron akong may barkada kaming Danish na girl. Kumatok. Katok. Hey Len, sabi sa akin ganyan open the door ganyan. Tapos may isang nilalaki din, friend namin, feeling ko friend din namin 'yon. Oy, Len, buksan mo na yan. Sabi sa akin gano'n. So, dalawa sila. Oo. So, sabi ko, ano ba to? Aga, pare. Pumunta, Sabado eh. Pwede yung ginawa ko, binuksan ko yung pintuan, medyo, ano pa ako, antok. Pagbukas ko gano'n, nakita ko silang dalawa. Oo. Sabi ko, ano pa kayo sa'yo? Gagi. Tulog muna ako. Sinarado ko yung pintuan. Balik ulit ako sa kama. Okay. Pumatok ulit. Pak. Katok. Sabi, Helen, yan. Yun yung friend ko na Danish, yung girl, si Sophie. Sabi niya, open the door. Pwede balik na naman ako. Pagbukas kong gano'n, sabi ko, oh, Sophie. Sabi ko, asa si yung isa namin friend. Sabi, what other friend? Sabi sa akin, gano'n, sila pala siya pare. May nakita ko nung unang pagbukas ng pinto, may malaking lalaki na, alam kong friend din namin. So, yun yung second, hindi ko lang kung doppelganger ba. Yes, oo. Tawag doon, no? Oo. And then, pero yung first time na binuksan mo, talaga nandun siya? Nandun siya pare, nandun siya kasi kung sabi natin, naantok ako, hindi mo naman makikita na kahit isip mo na dalawang tao na Oo, correct. Kita mo, medyo malabo, Yung pinakamatindi pare, na nangyari sa akin is hindi ko alam kung back 96 to 95. Tulog din ako sa kwarto ko. Bilang na sleep paralysis naman ako. Kita mo yung kwarto mo, di ba? Yes. Sleep paralysis kang ganyan. Hindi ko magalaw. Pare biglang may cloud na nag-appear dun sa ceiling. Okay. Hindi ako nagda-drugs nito pare or lasing ha. Okay. Oo. Or ganun. Oo. So, may nag-cloud. Biglang pare nag-appear yung mukha ni Hindi ko alam si Satanas ba yun. Oo. Isang demon. Ang itsura pala pare, ng isang demon, inassume ko si Satanas. Yes. Yung nakikita talaga natin, yung malaki sila, kulay red, bloodshot eyes, mayroong sungay, sama ng tingin sa akin. Ang laki na ganun. So, hindi ako makagalaw. So, ginagawa ko, binumura ko siya. Yes. Tangin mo, hindi ko nasama sa'yo. Oo. Sabi ko yan. Di ba pare, pag nagsasleep paralysis tayo, hindi lang tayo makagalaw, di ba? Pero isip mo, gumagalaw. Utak mo gumagalaw. Di makagalaw, ginagawa natin, tinatry natin moving extremities natin, yung toes, ito lang pare, sleep paralysis, pero ang ginagawa nung demon na yun, yung soul ko, parang dina-vacuum niya, pare. Okay. Parang hinihigop niyang ganun. Kasi lahat naman tayo alam natin pero yun, ibang klaseng sleep paralysis. Kasi parang hinihigop niya. Oo. Yes, ibang klase. Parang kinukuha niya yung soul ko or something. So, sabi ko, pinagmumura ako. Sabi ko, hindi ako sasama sa'yo. Ganyan. And then, maya-maya, yun, nawala na. Oo. So, ginawa ko, hindi ko kinuwento muna sa bahay dahil baka dali na naman ako sa Yes. dun sa Makati Med. Sa basement, oo. Diba pa? Hindi ko nakwento. Sabi ko, ayoko na yun. Ito yung catch pa. Itong matindi. Oo. After 3 months, pare, pinsan ko, nagbakasyon sa bahay namin. Oo. Hindi ko sinasabi sa kanya dahil para tulog siya sa kwarto ko. Doon ako sa baba, kain lang akong ganun. Biglang, maya-maya pare, tumakbo. Bumaba pare. Oo. Baba, habang kumakain ako, sabi sa akin, Kuya Butch, sabi nga ganyan. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Kasi yung mukha niya takot na takot eh. Pucha, sa kwarto mo, may nakita akong demonyo. Hindi ako makagalaw muna. Para kinuwento niya mismo yung nangyari sa akin. Yes. So, doon ko na-validate pare na, okay, meron talaga. Meron sa kwarto mo. Oo. Hindi ako alam mo yun, hahalucinate yes. Oo. or may tama ako sa So, na-validate ko, okay, inassume ko baka may portal sa kwarto ko kasi kung ano nung lumalabas doon eh. Pero yung mabuhok na so yun. Okay. Another instance pare,
Kasi nag-gitar ako, ganyan. So, doon sa kwarto ko, mga heavy metal naman, mga ganun, mga Yes. metal. So, gitara akong ganyan. Yung kwarto ko, hindi ko binuksan yung aircon. And then, nakasarado lahat ng pintuan. Pare biglang may naramdaman ako sa sa paa ko. Sobrang lamig dumadaan. Okay. Below my knees, pare, pababa. Sabi ko, di ba, alam natin pag ganun, baka may spirit o ano. Ginawa ko, Oo. pare, meron akong recorder. Okay. Di ba yung voice recorder nun? Yes, oo. Linagay ko sa baba, pare. Anong year floor. na nito? Naalala mo kahit yung Pare, vicinity of the year? I mean, siguro 2000 pare, na? ganun din mga 90s, 90s pa rin. Okay. 96 din siguro, ganun Okay. pare. Okay. Mga 95 na. So, linagay ko sa sa floor. Mga 2 minutes, 3 minutes nilagay ko doon. Hindi ako nagsasalita. Oo. Hindi ako So, in-experimento ko lang. Oo. Tapos, kinuha ko na ulit yung voice recorder, pinatay ko. Pinakinggan ko, pare, ngayon. Puta, nagulat ako, pare. Mm-mm. Kasi nung pinakinggan ko, may nag-chant, pare. Seryoso? May nag-chant, tapos yung boses niya, Oo. medyo, wag ganun. Parang pabulong na chant? Oo. Ngayon hindi ko alam, pare, kung sinasabi niya, magpasalamat ka o may kasalanan ka. Paulit-ulit, pare, sabi, ganun, pare. Wait, sorry. Hindi ko marinig yun. Natakot ako bigla. Pero ano yung maririnig mo? Sinasabi? Salamat? Hindi ko alam kung magpasalamat ka o may kasalanan ka eh. Okay. Oo. So, ginawa ko. Ginawa ko sa mga barkada ko. Oo. Para marinig din nila. Oo. Pwede takot na takot sila. Oo. Sabi na, putya. Sabi ko, pare, alam niyo man, hindi ko pag Gagaguhin. gagaguhin. Ngayon, ang sana kasi, di ba, nauso ngayon yung mga YouTube or mga ano. Yes, oo. Kasi, nung lumipat-lipat na kami, yung tape na yun, pare, na may kopya ka pa? Ay, sayang. Yun nga eh. Sayang. Try ko sa province, try ko kung naiwan doon yung ano. Oo. Magandang masama yan, marinig ng tao. Pag narinig kasi ng tao yun, feeling ko, pare, isa sa pinakamatinding authentic na voice ng entity. Kasi nag-chant siya, parang hindi lang yung nagsasalita na. Oo. Again. Talagang nag-chant pa ulit-ulit, parang, mga siguro, 20 seconds gumagano'n, pare. Yes. Oo. Sabi ko, gusto sabihin sa akin yun, pare. Pero maraming ganyan iba naman, ikukwento ko lang mabilis, Len, sige lang, pare. Singit ko lang. Go ahead, pare. May iba naman ako nakausap, habang tulog sila, naririnig nila, nag-chant sa isang ear nila. Isang ear lang. Tapos ang best description nila, parang the Gregorian chant daw. Pero yung sa'yo, iba pa rin. Parang may sinasabi na, parang Tagalog yung naririnig mo eh. So, hindi ko rin alam. Pero 2 or 3 na narinig ko na parang chant ang naririnig nila. Hindi ko lang alam. Anyway, pero yan, kasi may physical ka naramdaman, ni-record mo, tapos may lumabas. Yun yung kakaiba. Oo nga. Buti pinaalala mo din kasi, and eventually, narinig ko rin siya. Habang natutulog ako, yung sinasabi mo. Talaga? Oo. Na-experience ko rin yun. Left hindi ear? sinasabi. Left ear, Oo. Sa tingin ko ay inassume ko lang. Pero narinig ko siya, siguro, mga 10 times narinig ko siya. Iba-ibang taon. Same room. Same room. Tapos ginagawa ko, pare. Inaano ko yung baka, hindi ko alam, may nade-develop akong third. Hindi ko alam. Pero, binabatuan ko yung sarili. Uy, ayoko marinig yung baka na nakaka-capture ko yung frequency nung. Yes. So, buti pinaalala mo, pare. Yun na. Oo. So meron ka rin ganun. Pero yung naririnig mo habang yun nga natutulog ka or nakahiga ka. Pareho ba siya dun sa na-record? Meaning pareho yung parang sinasabi or iba pang chant yung naririnig mo? Yun ang hindi ko maalala. So, hindi ko maalala. Okay lang. Ganun yung nangyari sa kanya. Ganda marinig yan, Len. Kumahanap mo. Oo nga. Post natin yan. Oo. Tatry kong From cassette, tama ba? Cassette tape pa yung. Cassette. Cassette. Kasi yung voice recorder nun, di ba? Yes, cassette tape yun yung nangyari. And then, may naalala din ako. Natutulog din ako sa kwarto ko. And then, pare, paggising ko, nandun na ako sa sala. 4 feet, nakahiga ako, pare. Nahulog ako. Pagising ko, nahulog ako, pare, pam! Oo. So, hindi ko alam kung nag-sleepwalk lang ba ako or may bumuhat sa akin. Oo. Kasi nahulog ako, pare, nakahiga. Yung hulog ko pahiga eh. Oo. Yung hulog mo pahiga.
Para may kumarga sa'yo hanggang doon, biglang binitawan ka, parang gano'n? Parang ganun pare. O siguro mga from kama ko dun sa sala, siguro mga 20 feet mga ganun. Dinala ako dun or ano. Oo. So, so dahil doon yung mga forums doon, ang pinangalan ko sa sarili ko kasi Levitate kasi dahil sa pangyayari na yun. Yes, oo. So parang gano'n, no. Ano pa ba? Naalala ko pare. Yun. May naalala pa akong nangyari. Yung sa sister ko. Okay. Yun natatanong ko kung may iba pang experiences Sige lang. Yeah, yung sa sister ko, sa kwarto niya, may nakita siyang girl na pakita and then nag-levitate yung carpet. Yung carpet? Okay. Oo, yung carpet niya. Yun ang huli ko naalala. And then yung sister ko, hindi ko lang kung connected. Na ano siya, yung araw din na yun na dula siya sa banyo. And then na-hit yung head niya. Nakatulog siya pare, mga 2 hours ata. Wow. Nagkaroon siya nung dinala sa ospital na ng brain, yung blood clot. Yes, oo. So, buti, umayos naman. Oo. Medyo, ano siya, na-surpass niya yung... Same day na nangyari yun, no? Oo. Same day nung nangyari, pare. Yung nagpakita yung babae, hindi ko, nakalimutan ko na yung description na yun. And then, nag-levitate yung ano din, yung carpet. Yung carpet. Oo. And then, meron ako nakausap, pare, Nick, na friend. Last year ata. Okay. May kinuwento siya, natutulog siya sa bahay ng girlfriend niya. Hindi ko rin kinukwento sa kanya yung nangyari sa akin. Pero nung sinabi niya sa akin, may nag-appear din doon sa kwarto ng girlfriend niya, nag-sleep paralysis siya. Lumabas na yung same kwento ko, pare. Yung ulo? Yung ulo na nakatingin sa kanya. Sa mga tingin bloodshot eyes. Oo. Saan to? Saan? Sa Taguig. Taguig? Sa Taguig yun, Sa Taguig yun, pare. Somewhere in Taguig. Okay. Sige, pare, go ahead. Hindi, meron kasing, may nagkwento sa akin dati, pero matagal na to. Sabi sa akin, sa may Alabang daw, ano yan, may portal to hell. Okay. Pero hindi ko lang kung pa-joke yun. Pero sabi niya, seryoso daw siya nung sinabi, kinuwento niya sa akin. Pero this is more than 20 years ago, na ang Alabang daw, pasintabi sa mga sa Alabang. Pero ang Alabang daw is, hindi ko alam. Pero again, gusto namin mong Taguig naman isa, so malayo naman siya. Tapos, may naalala din ako, Nick, doon din sa bahay lang yun na-experience, hindi, kasi lumipat na kami sa kung saan. Pero doon din sa bahay na yun, may na-develop ako, pare. Pag pinikit natin yung mata natin, yes, tutulog na tayo. Tapos yung kalimang mata natin, bubuksan natin. Pero nakapikit na rin yung eyelids. Okay. So, nung may na-develop, hindi ko alam hindi ko alam kung dahil dun sa portal na yun. Tapos napupunta ako sa pare, sa ibang lugar. Okay. Hindi ko alam kung astral ba yun o ano. Yes, possibly. So, anong nangyayari, Nick? Pag napupunta ako sa ibang lugar na yun, hindi ko fully commit yung sarili kong nandun ako sa lugar na yun kasi baka hindi na ako makabalik sa... Okay. Sa Oo, yes. Ano yung lugar? Hindi ko alam, pare. Parang kwarto. Hindi ako familiar kung ano yung place na yun eh. Hindi ko alam kung sa Pilipinas ba yun o ano. And then, ilang beses nangyari sa akin yun na yun, pag natutulog akong ganun. And then, Madi-describe mo yung, again, hindi ko alam kung maalala mo, pero madi-describe mo yung napupuntahan mo. Ibang lugar, parang kwarto rin eh. Pero hindi siya yung kwarto namin eh. And then, hindi ko fully commit yung sarili ko na parang sinasak niya yung soul ko papunta doon or something. Okay. Kasi hindi ko fully commit kasi baka hindi na ako makabalik eh. Yes, oo. Gets, oo. Balik ulit ako dun sa kung nasaan ka. Oo, kung nasaan ako. Sa kwarto mo. Yun yung naalala ko pare na nangyari sa akin. So, ginagawa mo yun parang regularly? I mean, parang pag-trip mo, sige nga, tignan natin kung gagana. Parang ganun. Parang ganun pag-trip ko, ginagawa ko and then, pero doon lang nangyari yun. Nagtataka nga ako, hindi sa ibang Hindi, kasi may place kami sa Laguna, hindi sa Laguna o kung sa ano. Doon lang. So, doon lang pare. Simula nung bata ako, hindi ko rin naman na-experience yun nung nasa ibang bahay din kami. Yeah. Doon lang talaga pare. Yung feeling ko may portal eh. Oo. Len, kakat ko to. Saan kayo banda? Grabe. Alam mo ba, may nakausap ako na may aswang sa Alabanga. Sa may rin siya banda. Okay. Pero kinat ko yun. Siyempre, hindi ko ayoko na diretso pakita yun. Pero, anong meron dyan sa... Meron nga, kasi ito nga pare. 3 weeks ago, yung may barkada ako.
Messenger na ako. So sabi niya, Len, ito ba yung bahay niyo sa... Sabi sa akin ganun. Sabi, bakit? Binibenta daw sa kanila, pare. Di ako naman, dahil medyo close ako dun sa friend na yun, babae, sabi ko, medyo mag-iingat kayo dahil may ano dyan eh. Medyo may multo dyan, ganyan. Ay, ganun ba? Sabi niya, ay, ganun ba? So, sabi niya yun. Kasi kakapanood lang daw niya nung Pope's Exorcist, pare. So, medyo fresh pa sa kanya. So, ang kwento dun, pare, nung binenta namin yun, nung 2002 ata, may bumili. Yung bumili, pare, naghiwalay sila. Talaga? And then, tapos nung naghiwalay, binenta ako something. Tapos parang reneged yung bahay na yun ng mga NBI dahil nagkaroon ng online gambling o ano. Yun ang naalala ko, reneged. And then may ibang family din na lumipat. Tapos yun, aalis na naman. Binibenta na ngayon ulit. Para mga 3 times ata may nag-reside doon after us noong 2002, pare. Possibly may negative, may negative energy talaga. Na nag-fester doon, Oo, tas ito pare, naalala ko, Nick, sorry. Gulang. Malapit din doon sa, malapit din doon sa may street banda. Nagdadrive ako, kasama ko yung barkada ko, 3 kami. Meron sa likod isa, merong katabi ko. So, nagdadrive kami, doon sa street. Ganda kami ganyan. Pare, biglang, may nalamdaman kami, may parang dumating na, sobrang lungkot, pare. Sobrang lungkot. So, nung umano sa... Tapos tingin na kaming 3. Sabi namin, ano yun? Paano naman yun? Sabi namin gano'n. Ilang afternoon, pare, umiyak kami lahat. Talaga? Pare, umiyak kami lahat. Walang... Sabi ko, sakit tayo umiyak na ito, pare. So, malapit din sa bahay namin yun. Meron akong... Sorry, sisingit ko lang. Mabilis lang. Okay, meron akong nakausap na parang nasa real estate siya. Nagre-renovate siya. Interior designer rin siya. Pero siya nagkwento nito na kadalasan, pero kasi malapit yung simbahan, di ba? So, sinasabi niya, maraming subdivision, kung nasaan yung church, doon pinaka parang negative yung energy. Kaya nilalagay yung church doon para mabalanse. Para mabalanse yung ano. Ano kayo balita doon, pare? Ano kaya yun? Naging sementeryo kaya yun? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko rin alam eh. Kaya siyempre hindi natin masabi yung kakat ko siyempre yung kalye, pero pag may malaman ako, sabihin ko sa iyo. Pero yun daw usually, kung saan nakalagay yung church, kadalasan doon may pinaka-negative na nangyari sa area para binabalansin nila kaya doon yung nalagay yung church. Isa pa is ito last episode, hindi ko alam kung napakinggan mo, latest episode rin lang yun. Spirit Questo yung pangalan. Sabi niya, meron silang kaso na may fallen angel katabi ng simbahan. Sa bahay na katabi ng simbahan. So sabi ko, bakit ganun? Kasi simbahan na nga yun, supposedly, bakit may fallen angel? So sabi niya, pag inisip mo kasi ang simbahan, doon kumbaga energy ng tao sa pagdadasal, sa mga healing nila sa buhay, yung mga patawad nila sa kasalanan nila, doon nila ina-unburden, doon nila binibitawan. So doon nagsistay yun. So dapat, yung church, nililinis yun. Kaya pala nandun, pare. Oo. So kaya yung kwento nila na merong fallen angel katabi ng church, so kinakain parang nag-feed on yung fallen angel doon sa negative na naggaling doon sa church. Kaya pala, pare. So possible, oo. Kasi may sikat na artista, pare. Yung lolo niya nakatira dun sa malapit din sa street namin. Tapat din ng yun, ng church, pare. Church, Yun, I've heard, madami nagsasabi rin, madami daw white lady, pare, or something. Madami daw mga dun. Yun ang, kaya kung sinabi mo nga na may fallen angel or kaya nandun yung church, medyo ko. So kayo medyo malayo na kayo sa church o malapit? Malapit din eh. Okay, Malapit din eh. So feeling ko baka yun eh. Baka yun. Sa tingin ko kasi yung feeling ko dun sa portal yung gusto na dun sa kwarto ko, pare. Kasi pare, birthday ko, sabi ko, okay. Tapos yung, masyado ko inaano, pero dapat hindi ko inaano yun. Tapos may inisip ko kasi dati ganun, yung birthday ko ganun. Tapos, so nagka-dark face ka, tanong ko lang, nagka-face ka na parang, syempre rakista ka. So nagkaroon ka ba ng face na parang talagang itim lahat suot mo, tapos
mga poster ng ng Ganun, Megadeth tsaka Metallica yung Totoo, ganun. Tapos Oo. long hair ako noon. Yes, oo. Tapos yung mga damit, yung mga Slayer, mga South of Yes, Heaven, Slayer. mga ganun. Oo. So, nagkaroon ako ng ganung face. Tapos mayroon ako nunal sa parang sungay, parang ganun. Mga masyado kong inaano. Oo. Na-attract mo pala pare pag ganun. Yes. Oo. Siguro, sabi nung pwede to Oo. Pinagtitripan ako pare. Oo. Siguro yung pang ko nun, yun, may naalala ako, Nick. Go lang. Kasi yung dad ko, nag-uwi sa amin sa bahay ng ng mga rosaryo galing Roma. Pare may mga kaming rosaryo galing Roma. Tsaka yung holy water. Yes, oo. Galing Roma. Ito naalala ko, nung nandun ako sa kwarto ko rin, nagdadasal ako pare ng Hail Mary yun. Hindi ko lang kung Hail Mary yun. Sinabayan ako nung pare. Talaga? Sinabayan ako nung, yung naalala ko, sinabayan ako nung habang Boses. dinadasal ko. Oo. Anong boses? Lalaki, babae? Or death metal? Parang lalaki, parang, so sinabayan akong ganun. So, punta agad ako sa kwarto ng airpot ko. Kinuwento ko agad mga ganyan. Sabi ko, kinuwento mo na? Kinuwento ko na. Naniwala na sila. Tapos hawak ko yung So, ang tekniko pare, kasi there was a time na sa kwarto ko, lagi akong nasa sleep paralysis. Siguro mga 10 times pare. Wow. Sa isang oras, 2 oras na natutulog ko, 10 times pare na sleep paralysis. Di ba usually, isang beses lang tayo eh. Yes. Ako naman, ngayon, nandito ako sa BF, kung ma-sleep paralysis ako, once every 6 months, sa isang beses lang. Yung pare, 10 times, sunod-sunod pare. Oo. So, hinahawakan ko yung rosaryo. Yun, medyo, doon ako naniniwala na, ba't kinahawakan ko yung rosaryo? Kumakalma. Medyo, hindi ako inistorbo. Oo. So, baka may effect nga pare. May effect talaga. So, ngayon nangyayari pa rin na Hindi na pare. sleep paralysis, oo. Once every 6 months siguro, pag medyo yung, di ba sa feng shui? Okay, nakatapat yung paa mo sa yes. Mga ganun lang, once every 6, mga ganun lang pare. Wala ka na nakikita, wala na bumibisita sa'yo pag nag-paralysis ka? Wala na pare, yung mga, mga demonyo. Kasi dun sa bahay na yun pare, mararamdaman mo talaga yung pagka-evil niya eh. Ramdam mo minsan kasi parang umaano sa'yo eh. Parang tinatry niyang iinganyo ka na, gumawa ng... Ramdam mo pare eh. Oo. Ramdam mo, dun pag nandun ako parang basta iba eh pare eh. Kung ano naisip mo. May naririnig ka or parang... Question lang, may naririnig kang nagbubulong sa'yo, gawin mo itong ganito. Or may thoughts ka lang talaga na self-harm ba? Or parang, ano yung... Kung okay lang na kwento pwede natin cut kung ayaw mo siya ilumabas. Kung self-harm or kung gusto kong manakit ng iba, siguro, ang more of self-harm kasi hindi ko naman naisip yun eh. Kasi may baril kami sa bahay. Nung medyo nagka-girlfriend ako noon, dati doon din sa place na yun, hindi ko alam kung konektado sa place, pare. Ba yung galaw ko, pare? Kasi sinasaktan ko yung sarili ko, yung fork, ginaano ko sa sarili ko. Yung baril, tututok sa ulo. Pare, hindi ko naman hindi ko magawa. So, sa tingin ko, yun nga, parang gusto ko niyang, umalis mawala na sa mundo tayo. Mawala, parang gano'n eh. Sorry, sisingit ko lang, naalala ko rin. Sorry Len, sisingit ko lang. Sige lang, pare, sige lang. Para lang maalam mo na may mga ganyan rin na nakaka-experience. Meron akong kaibigan, positive na tao to. Hindi mas super siya positive, pero I mean, hindi niya maiisip to. Pero one time daw, kasi naghahanap silang apartment sa Singapore, may pinasukan siyang apartment. Pagpasok niya pa lang, pumasok sa isip niya, gusto niyang tumalon, magpakamatay. Pagpasok niya lang pare. So, nagigets ko yung sabi mo na may lugar na talagang parang bigla ka magkakaganyang thoughts na hindi naman sa'yo, di ba? Totoo yun, pare. Oo. Ganun nga. Because of that, pare, yung sa mga possession na ngayon, nagkaroon na ako ng medyo ng trauma na ayoko na tumira sa yung mga kondong matataas or ano yun, yung... Yes. Kasi baka mamaya, i-control ako, pare, italon ako dun eh. Kaya, ewan ko lang sa akin lang naman to, hindi naman opinion ng ibang sa akin lang naman to. Sa'yo lang. Nag-aalala lang ako, yung mga ibang tumatalong sa building, pare, baka mamaya, na-possess yung iba parang mga ganun. Yes, mapaisip ko no? So yun yung fear ko.
ayoko na sa mataas na baka mamaya i-control ako Mm-mm. Pero parang over the years parang na-develop parang naging strong ako na Yes. hindi ako pasukan nung ako nung entity. Siguro Yes. yung dasal din or yung may tulog din siguro siya. Mm-mm. Sa tingin ko. May differing thoughts sa ganyan. Ako, wala akong masasabi from my experience, pero sa mga narinig kong kwento tsaka sa ibang mga experience na I guess may alam sa psychic abilities at sa spiritual world, ang sabi nila, hindi ka mapapasok kung hindi mo payagan. Ang hindi ko lang mag-gets sa'yo, walang trigger para biglang mangyari sa'yo yun eh. Kasi inisip ko lang kung yung naapakan mo na inis sa'yo, dapat nangyari yun earlier. Or parang inunti-unti ka na, pinahina, okay, nagigets ko na. Pinahina yung katawan mo. Kasi, so yun yung sinasabi nila. Para mapasukan ka, kailangan mahina yung loob mo in terms of willpower mo, mahina yung katawan mo, and mahina yung spirituality mo. So, kung meron dun na talagang medyo pinahina ka, dun ka daw mapapasok. Pero, sabi ng iba, basta hindi mo payagan, hindi mangyayari. So, hindi ko alam. Pero sa'yo may sakit ka nun eh. So, parang biglang nag-high fever ako bigla eh. Gugulat nga ako eh. Hindi ko alam kung related yun. Oo. Tsaka yung sabi mo, no, pagpatay lang ng TV, di ba? Tama, di ba? Biglang parang pagpatay. Biglang, kaya nga after nun, ayoko naman nung Rocky Fort, pare. Na-trauma rin ako sa Rocky Fort, pare. Baka nainis yung pero tinapos mo naman yung movie na bago mapatayin yung TV, di ba? Baka nainis yung entity dahil di mo tinapos. Tinapos mo naman, di ba? Tinapos ko pare baka hindi yung type si Ivan Drago, nanalo baka idol niya si Ivan Drago. Oo nga, baka. Na-disappoint sa movie. Question, Len. Sa family nyo, aside from yung sister na kwento mo, parents mo rin ba nakaramdam doon sa bahay? Nagkaroon sila kasi mom ko, very strong-willed yun, pare. Okay. Ermat ko, kahit pag sinabi namin yung puno ng saging na yan, may dyan. Pare, wawa sa akin yan. Hindi siya takot. Oo. So, hindi siya linalapitan wala siyang nararamdaman na ganun. Oo. Pero, mga problema lang siguro normal lang problema sa family. Yes. Pero, puro problema lang siguro na kasi biglang bumagsak yung business namin, pare. Mm-hmm. Yun nga, puro mga negative nangyari sa buhay. Mm-hmm. Yun siguro yung pero aside sa parang ako lang tsaka yung sister ko yung naalala ko eh. Pero question, nung lumipat ka eventually, nag-change ba yung mga nangyayari sa inyo? Meaning naging better ba? Hindi ko alam kung na-observe nyo yun o hindi eh. Nung lumipat kami, sa tingin ko hindi connected, pare, nakatawa dito, nung lumipat kami, lilipatan namin na place sa BF, pare, haunted din pala. Haunted din pala, pero hindi naman ako yung nakaramdaman. Nangyari, yung dad ko. Okay lang ba kwento ko, Nick? Okay lang ha? Go. Ako, pero sige, go lang. Sige. So, dun sa BF, malapit sa, ginawa ng parents ko kasi, after bigyan tayo bahay sa Alabang, nag-rent muna kami sa BF. Ngayon pare, nagtataka ako, yung rent, 20,000. Pero, yung parang yung bahay, 1,000 square meter. Yes, malaki. So, nagtataka ako. Ganun, namura naman. Pare, 1,000 So, stay kami doon, ganyan. Yung dad ko, habang nagko-computer siya, nung nag-stay na kami doon, may babaeng naglakad sa harap niya and then nag-pass through siya sa sa pintuan. Siya naman yung nakalamdam, pare. Oo. And then yung wife ko during that time naman, may nakita siya sa parang grotto namin na may black na lalaking nakaharap doon na hindi ko alam kung nagdadasal o Yun lang yung alam kong Oo. Pero sa akin wala nang wala ka na doon. Oo. Wala na pare, yung evil na wala na, yung kung ano man na Talagang meron lang doon sa kwarto mo sa isa no? Pare, kaya feeling ko pare, yung mga nakatira doon, kaya hindi sila tumatagal doon eh. Oo, malamang. Pare, hindi naman nila alam yung history, pero sa tingin ko aware na sila pare. Pero question, sabi mo 1980s, tama ba? 1987 kayo lumipat, tapos 1990s na nangyari. So, tama. Sorry, go ahead pare. So before, nung paglipat nyo, wala pa masyado? Wala pare, oo. Oo. Okay na okay pa.
Siguro baka medyo nag-o-observe lang, nag-o-okay lang yung yung entity Oo. pare. Pero ito yung tanong ko. Kailan ba nasimulan yung church? Kasi naalala ko, nung simula, hindi pa yung, di ba, Ah, pero iniisip ko ngayon, sige, i-research ko yan, oo. babalitaan kita. Kasi iniisip ko, baka connected sa church yung nangyari sa inyo eh. Hmm, oo nga, Pero tama, di ba? Nung simula, hindi puro yung itsura nun eh. Alam ko, ni-renovate lang yun para maging aircon, tsaka nung simula, hindi eh. Oo, tama, oo. So nung nangyari sa akin yun, pare, naalala ko ano yun, nung na-possess ako, 1990 March yun, pare. Yung Mm-mm. JS Prom Digs. CS Promo, oo. Oo, 1990. So yun yung naalala ko dun. So check ko yan, 1990. Grabe. Oo. Hindi ko naman alam kung doon din sa sa village, doon sa Alabang, doon sa Yes. kami rin to, mga 1990, 90 rin, mga ganun eh, Oo. 91. Oo. Yun yung mga panahon na pare, 'di ba yung sa Pizza Hut may sila, yung eat all you can. Yes. Oo. Naalala mo na may ganun eh, Oo. kain ng ganun. Uwi ng mga 11, kami nung barkada, naka-scooter kami pareho. Paano na kami sa papunta. Pare yung ilaw nung namin, tsaka yung speedometer namatay pare, pero umaandar yung Oo. pareho kami. Oo. Namatay, sabi ko, "Ano 'to?" Di tinigil namin pare. Pagtingin namin sa sky, sa kaliwa, parang may silhouette. Okay. Parang gown pare na 100 feet na Gown. umiilaw. O parang hindi ko ma-experience kung hindi ko maano kung gown o basta silhouette pare, Yes. parang Oo. gano'n, silky ta's may ilaw, ta's weird. Hindi siya UFO eh, hindi siya disc o eh. So tinignan namin gano'n nung barkada, "Ano 'yun pare?" And then after mga ilang seconds, siguro mga 15 seconds or nag-fade siya. Nag-fade Ah, lang, hindi gumalaw, nag-fade lang oo, talaga. Oo. nawala siyang gano'n. And then nung start namin yung motor, may ilaw na yung speedometer. Do'n banda sa 'yun, sa street pare, yung may nakita kami. Pero nung nawalan yung sa scooter nyo, yung surrounding na ilaw, kasi may ilaw rin dun eh, di ba? Oo, oo. Yung mga ilaw dun, okay lang, walang nangyari. Sa inyo lang talaga. Sa amin lang, oo. Hindi ko rin maalala pare kung nawala rin Oo. yung ilaw, Oo. pero pero ang naalala ko yung namin, mga speedometer na namatay siya. Namatay. Hindi, Oo. hindi kayo nawalan ng oras. Hindi ko alam kung napansin nyo kung nawalan kayo ng oras, hindi naman. Oo, hindi ko rin napansin, oo. Hindi ko rin napansin. Kasi Mm. during that time, usong-uso yung mga, okay, medyo UFO, usapan na to, okay Oo, lang. go lang, go lang. Ako, inain ako dyan. Oh, during that time, pare, usong-uso nung mga 90s yung yung UFO na yun. Mm. Yung matindi naming experience sa UFO, ganun din, 1990 rin ata, nung April, nung pumunta kami sa Tally Beach, sa Mm. Batangas on. Okay. Medyo hindi ko lang kung 9 PM yung sasaya kami dun sa beach. Biglang hindi naman kami nakainom or kung nakainom kami, isang bote lang or tsaka hindi naman kami naka-drugs or something. Oo. May nakita kami sa sky na pare, na mga UFO, may mothership. Tas nag-aano siya, nagsi-circular talaga siya, motion, tas ang bilis pare. Oo. Yung sa horizon, iba yung ang bilis. Oo. So, Anong shape? Anong shape ng UFO? malayo eh, malayo pero Okay. pare kasi nag-aano siya, nag-circular yung gumaganon, circular motion. Oo, yes. And Oo. then, and then, and then ang bilis, pare, bam, 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 ang bilis, tas madami sila, may mothership. Parang may mga 7 na tas isang seven na maliit, isang mothership. Kasama ko yung mga kaklase ko sa Mm. so mga 6 kami nung nakita namin siya. Lahat kayo nakita nyo? Lahat kami nakita namin pare. Eh kung di pa uso yung kung uso pa yung Oo. cellphone nun pare, Oo nga eh. nakakunin sana. Yun nga eh. Hindi rin. Sa pangit ng camera nung una, di mo rin mahahagip eh. Grabe. Kahit Polaroid man lang pare, sana eh. Oo nga eh. Oo nga eh. So yun. Sa inyo, first hand talaga yung sa scooter eh, no? Oh, yung sa scooter pare, kami nung barkada, yung talaga kakaiba yung silhouette na yun pare, na parang gown na parang napanood mo yung di ba, yung Nope, Yes. di ba? Oo. Parang halos parang gano'n na may Silhouette sa ilaw. clouds eh, no? Oo. Oo, silhouette na tas may tas parang may parang mahabang gown na siguro mga 100 feet siguro, malayo sa amin eh. Siguro Oo. yung layo, mga medyo pero kitang-kita, visible. Oo, visible. Kitang-kita talaga namin pare.
So, sa tingin ko, connected yun dahil na ano yung speedometer namin eh. Oo. May effect daw talaga May nga effect. naman eh. Oo. Oo. Yan ang mas hindi nakukwento actually. Mga, parang sabi ng mga tao, ba't ang daming experiencer sa, kasi di ba, na may abduction sa ibang bansa eh. But puro sa US lang, hindi natin nalalaman na meron pala, is marami rin sa Pilipinas. Marami rin nakaka-experience. Sa iba sa bundok, iba sa kagaya niya, sa mga beach nga rin, meron. Right. Pero meron rin sa Alabang. Oo, yun, pare. Ano bang meron sa Alabang? Pare, hindi ko pa nga na-experience yung sa Concha Cruz, di ba narinig yun? Sa Bear? Oo. Sa Concha Meron daw Cruz, dun eh. oo. Paggabi, nung madilim pa dati ngayon, maliwanag na daw eh. Pero, Meron daw dun. Oo nga eh. Pero, parang may na-karera daw, pare, or something. Oo. Tapos tumatay. So ito, mga follow-up question lang. So ngayon, wala ka nang na-experience? Meaning, naririnig, wala na bumubulong, ganun? Wala, pare. Wala na. As in, totally, yung kinikwento kanina na nag-chant, Yes. na naririnig ko dati nung nasa Alabang pa kami. Yeah. Wala, pare. Totally wala. Wala na, oo. So yung mga UFO, mga UFO, wala ka na rin nasisilip? Wala na rin, pare. Wala na. Wala na rin, oo. Wala na bumibisita sa'yo, yun. Wala na bumibisita. Pag nagsisleep paralysis ako, yung normal na sleep paralysis na nagagalaw mo yung toes mo, fingers, wala na yung gano'n na, napupunta ako sa ibang dimension. Nagbago ka ba? Meaning, nag-change ka? Kunyari, mas nagdasal ka ba? Or, curious lang ako, hindi ko alam kung open ka ikwento kung mas religious ka na ba? Or parang mas dead ka na lang na parang mas finortify mo lang sarili mo? Napansin ko, Nick, nasa Alabang kami. Kasi medyo, before sa Alabang, dito sa BF, medyo loko-loko akong bata eh. Okay. Oo, medyo naging parang medyo sa bahay ako. Yes, oo. Hanggang sa, pansin ko, nung naging puro malas na yung nangyari sa akin din. Naiwalay ako sa unang asawa, mga ganyan. And then, bumagsak yung business. Swerte ko ngayon eh, kasi may namita ko na, na girl na, okay yung family niya. Yes. Tapos, chinange niya ako, pare. Okay. Hanggat sa, yun, bumait na nga ako. Hindi nagsisisi ako sa mga pinagagawa ko ng pare. And then, nung pag nata-traffic, yung di ba yung pag nagkakaroon ng gulo sa, Yes, oo. May time na binangga ako nung motor. Sabi ko doon sa nakamotor. Dito din sa BF, sabi ko, okay ka lang, pare. Sabi ko, importante, okay ka. Oo. Huwag mo ako isipin, pare. Importante. Yun okay na. So, yes, bumait na ako. Oo. Baka yun, no? Oo, tingin ko, pare. Oo. Ay, Len, baka may gusto kang, siyempre para makatulong rin sa'yo, nagkwento ka naman. Mayroon ka bang gusto i-promote na anything para kung ano ginagawa mo ngayon or para makatulong lang sa Signal Boost? Yung band ko. Okay, sige. Rust Phantom. Okay. So, mga metal music, Filipino metal group. Sige, bigay mo sa akin yung link para ilagay ko sa sa show notes yung okay, yung okay, sa banda. Oo. Thank you, Len. Anytime, Nick. Salamat din, Sir Nick, at naimbitahan niyo ako dito. At medyo nasabi, matagal ko nang gusto i-share to sa tao, pare. So, salamat din, pare. Binigyan niyo ako ng oras. And then, mabait na ako, pare. Baka okay. Kumbaga tayo. Thank you, Len. Salamat. Nick, thank you, pare. Ingat, pare, mga bros. Ingat kayo dyan, mga pare. Ingat. Maraming salamat ulit kay Len sa pag-share ng mga kwento at experience niya. Medyo kakaiba nga naman talaga yung nangyaring possession sa kanya pagkatapos niya manood ng Rocky IV. Based sa mga alam nating kwento, kasi sa possession, parang ang bilis ng pangyayari. Pero I guess yun nga, one of the mysteries na maintindihan natin eventually, iba-iba sa bawat tao. Pero first time for me na may nakadescribe nung parang experience. Kasi na-describe niya experience na na-possess siya at hindi niya magalaw yung katawan niya. Gaya naman nung nasabi ni Len, baka gusto niyong pakinggan ng kanilang band, Rust Phantom. Meron din siyang solo neoclassical guitar, Page Shiva Sky. Ilalagay ko yung link sa show notes sa mga interesado dyan. Salamat rin syempre sa nag-refer kay Len, si Mr. J. Mr. J, kung nakikinig ka, salamat.
Kung sakali na first time listener ka at na-enjoy mo yung mga ganitong kwentuhan, baka gusto mo mag-subscribe sa podcast para malaman mo if merong mga bagong upload. Subscribe sa Spotify, Facebook, YouTube, Twitter, X, at sa Ting Tong. Meron new episodes every Tuesday, 7 p.m. sa Spotify at Thursdays, 1:37 p.m. sa YouTube. Ang mga kwentong maririnig nyo ay halo-halo. May kwentong multo, elemento, alien at iba pa. Kung meron kayong mga kwento na naalala dahil sa kwento ni Len, baka gusto nyo email yan sa paranormalsph@gmail.com. Pwede mo rin kwento yan via chat sa Discord server ng podcast at kung gusto nyo mag-join, click nyo lang ang invite link na nakalagay sa show notes ng episode. Paalala lang, pakibasa ang rules at proper decorum sa server. Kung hindi mo mapipigilan ang sarili mong maging walang modo, huwag ka nalang pumasok. Ito tayo sa comment portion. Narito tayo sa maiksing segment lang na pagbabasa ng comments. Magbabasa tayo ng ilang comments sa episode 146. Hindi ko lang mababasa lahat dahil 24 ang comments. Pipili na lang tayo ng medyo may saysay. Sabi ni Inang X-Rena, hahaha, natawa ako sa atin niyang parang sobrang pikon na nakakakita siya ng multo. Oo nga, ako rin natawa ako dun kasi naistorbo si ate. Parang sagabal talaga sa kanya. Si Kumpas naman sabi, okay yung stories nung guest pero sorry, boring yung host at ang awkward. Aray ko pose. Pero tama ka naman dyan, Kumpas. Kaya nga puro ako interview kasi alam ko naman, boring ko ako lang nagsasalita. Sa awkwardness naman, hindi ko rin syempre maitanggayan. Hindi naman ako professional host at hindi rin ako extrovert. Talagang natural lang na chismoso na gusto makinig sa mga kwento. So pagpasensya mo ng pagiging awkward at boring, pero ang importante nagustuhan mo yung kwento ng guest. Si Stels naman sabi, 1352, I quit listening. Haha, di ko kinaya yung Our Father shit. Sana pagtagal, makayanan mong makinig ulit. Madami pa magandang kwento kasi pagkatapos nun. O Kyle Honeygammy sabi, pinaka-interesting sa akin yung taong may mata ng pusa at yung aliens na feline since cat lover ako. And I also love paranormal topics. The perfect combination for me. Ayan, perfect. Felines. Baka may bumisita dyan sa yung kuring-kuring mamayang gabi. At ang ating resident heartbreak kid, si Sky Crisford, sabi, best episode so far. Kaso, mahal ko pa rin siya. Ayan ka na naman, Sky Crisford. Kala ko ba nag-move on ka na? Si Tera Bora naman, sabi, more Ira and family episodes please. Sobrang interesting yung story. Sad part, yung bata pa siya tapos walang naniniwala sa kanya. Grabe yung frustration pag ganoon. As to future episodes, let's see kung may kwento pa si Ira. As to yung frustration na feel mo, totoo yan. Imagine mo na ikaw yung batang nakakakita tapos lahat ng sabihin mo pinagdududahan. Sinasabi sa'yo, imagination mo lang yan. Frustrating naman talaga yun. So last na tayo, si Jane G. Sabi niya, di ko kinaya yung mga santong nag-uusap. Pero happy ako sa 2 hours episode. Correct! Bakit nagchichismisan ng mga statwa? Bakit? Anong meron? So yun na muna ang ating comments for today. In case gusto nyo mabasa ko ang comments nyo in the future, go lang, sulat nyo lang, basta hindi bastos. Kahit offensive pa yan sa akin, okay lang. Babasahin ko yan. Narinig nyo naman yung binasa ko, diba? Tapos na ang comments pero hindi pa tapos ang extra. Siyempre may pa-thank you tayo sa ating paranormal Patreons and coffee supporters. J, Z, Christine, JD, K, B, Justine, J, Leia, J3, May, Shibone, and Ola. Thank you for all your support. Maraming salamat talaga. Kung gusto nyo supportahan ng podcast sa ganitong paraan, pwede nyo check ang Patreon and coffee links sa show notes. Or you can always support in other ways. You can listen to the episode and share it with your wife. Ayun. Couples who listen together, cuddle together. Next! O yung mga single dyan, huwag kayong papait. Shout out kay Dang F. Pa-shout out yan ng mister mo kasi nakikinig daw kayo ng mga episode. Okay, before lang tayo mag-end ng episode, sisingit ko lang kasi yun yan. The other day I was on Discord and napag-usapan ibang bagay doon and na-mention nga na may ibang mga taong pumapasok
recently na parang minamadali nila yung process of spiritual awakening or understanding their gifts or learning who their guides are. I think may mga nag-mention doon na I think it is a process. It is not a race. It is a process. So kailangan unti-untiin mo. And yun nga, you have to learn things on your own. Hindi yung may mention sa'yo, let's say itong book na to or yung parang basahin nyo to, pakinggan nyo to, tapos walang link na binigay sa inyo, i-research nyo. Diba? Yun yung part nyo of learning. Yung sabi ko nga, mag-backread kayo kasi marami talagang nasasabi doon na mas mabubuksan isip nyo. Siyempre, ayun, I'm trying to streamline siyempre the flow of information pero as much as possible, kung tsatsagain nyo yung threads, maraming information to learn about your sensitivities if you do have or whatever it is you are feeling. You can ask, of course, pero yun nga, sometimes do not expect a straight answer. Yun lang. So I think some of you have to learn to do for yourself. Okay? The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. This podcast, as I mentioned before, is independently produced. And I would appreciate it if you can please rate the podcast on your podcast platform. Thank you again to everyone. To the people who have shared their stories. To the people who listen. And to the spirit guides who cover their faces whenever we do something shameful. Please stay safe.